Allah's Truth. Adventist Layman Apologetic Ministry. Pagtuon sa mga sinulat. Okay. Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon o mga igala ko, ilabi na sa atong mga viewers o sa atong nga mga komento o tanan nga mga nagapamina o nagatanaw nining maong atong episode sangan sa Alam Adventist Layman Apologetic Ministry nining programang pagtuon sa mga sinulat. Alang sa mga bag-o pa, palihog ko og lantaw lang sa ato nga mga videos sugod atong first episode ug hangtod nining mao nga episode mga igsoon og mga higala. Alang sa atong mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang sa tanan nga mga Bisaya, maayong gabi kanatong tanan. Alang sa mga Tagalog, magandang gabi. Naglisod na mata ni. Magandang gabi sa inyong lahat. Alang sa mga waray, maupay nga gabi sa endro ng tanang mga kabutuan. O nining mao nga gabi ako naman ko sa syudad sa Zamboanga City. I would like to greet you mga Chabacano. Buenas noches, hermanos, hermanas. Nining mao nga gabi mag-isunan, magasugod kita. Di ta maglangan, sa di pa ta padayon, mag-aampo kita akong hiyon. Ang tanan sa pagduko sa itong mga ulo, mag-aampo kita. Ginoong Diyos, ni mga orasa. Kami nagaduol kanimo, nagapasalamat sa tanang butang, imong gihatag gani kanamo. Salamat nga sa diin, makahimo na usab kami sa maong suhito sa paghatag og dakong pagtagad nining imong mga sinulat. Ginoo, panangini ang mga viewers o panangini usab ang tanan nga mga kaigsuunan nga nagalantaw kanunay niini aron singon niya na may landag silang megiya sila sa ilang pagpalagad o sa ilang kanunay nga daw adlaw nga panginabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw nagatupag sa mong hangyo kini imong giampo lawang madawat sa ngalan ni Hesus ang personal bugtuman luwas. Amen. So, usbon ko, mayong gabi kanatong tanan mga igsoon ug mga higala. Welcome kita sa ato nga programa Pagtuon sa mga sinulat. So, ay padayon na ito makisunan ini mao nga episode ang atong diskutan katong miagi nga panahon. Is the Bible corrupted? Corrupted ba ni mga igsunan ang Biblia? Sumala sa uban sa nga panghuna-huna. There are Islam and Christians nag-ingon nga corrupted ang Biblia. So kini atong hisgutan karon mga igsunan part 2 kini. So, sa di pa ko mapadayon, akong inote sa ato nga mga brothers and sisters nga mga Muslim o kamo nagalagantawan inumduman gyud nato when we study the Bible, daghan natag i-konsiderar. Lahi atong pag-study sa Quran o lahi atong pag-study sa Biblia kung maghisgo kita og lalom nga mga pagtuon. Pero gusto nako ni siyang ihatag kaninyo ang kini nga mga punto nga nato i-konsidera kung magtuon ta sa Biblia. Number 1, if you are studying Holy Quran, don't try to think that Quran is the only source of Allah's written words. Mao gyud importante hunahuna na to. Kay kato kita magugkog na atay Quran, maghunahuna dayta nga ay kana uban tanan, kana ang mga books uban diha, ulabi na ang Biblia, wala na sa dili na, wala na tinuod dinha. Kani amo tinuod. Mga igsoon sutihan ko kamo. Nga kung maghunahuna kani ana, nasipyat ka. Hinon ka lang nako masipyat ka tungod kay ang pag-study sa Quran man kay sunan wala mag-reject kung unsa ang giingon diya sa scripture. Ikaduha, don't try to make confusion and rejection of the spiritual without supporting text in Quran that says scripture is corrupted. Mao na ang angin nato hinumduman. Ayaw pag hunahuna og kalibog. Ayaw libog ay mong kaugalingon nga kung mag-study po ka og scripture, hunahuna ni mong ang Quran, sayop na pud na, dili pud na mga igsoon. Kay sultihan ko kamo kung unsay giingon sa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, may giingon usab siya diya sa scripture. So dili po din nato malangkat o mabiyaan ning duha mga igsunan. Ang rasyonali magod mo ni. Akong nasuta sumala sa pagtuon sa duot nga pagtuon mga igsunan, ang rasyonali una mao kini. If we study the Bible, if the Bible is corrupted, mo na ipangutana karon mga isunan, if the Bible is corrupted, that means the words of Allah Al-Masih that written in it is also corrupted usab. Subot pa sabot katong mga gihimo ni Allah sa una, katong mga mirakulo, mga unsa ba diya iyang ginahimo nga mga maayo sa usa ka tawo nga gisuwat o
gitala dina sa Biblia o sa scripture mga igsunan. So murag wa na putoy silbi ngano man, that is on record eh. Ikaduha nga rationally, if the Bible is corrupted, that means you rejected the writings that preserved by your people, the Jews, who own nga gihatag sa Ginoo nga na kanila. Gihatag man na pinagi kay Moses, okay? Kay Moses gihatag na kanila written word yun, sumana sa Exodo 31 verse 18, gihatag yun na dito kay Moises. Ugo niya pagkuman gibungkag manguto ni Moses ang unang gihatag sa Ginoo, unwritten by the hands of God, pero gipabugna gyapon siya og lain gipahimo gyapon sa Ginoo og mao nga balaod, pero siya na pod ang nagsulat. So mo na ang angay natong hunaon-naon, ha? Kung wala ka magkuan o wala ka magtuo o i-reject nimo ang Biblia, mura po kag-reject sa imo nga imo nga kaliwat kay kamang Hudiyo, kaliwat man sa mga Muslim o sa ato nga mga kuan, mga igsoon. Kay kami adapted na naman lang gid ninyo. Kay kami gitawag og people of the book. We are Gentiles, but yet we believe what is written in the Quran and in the Bible. Mo na angay nato hinumduman mga igsoon og mahigala nga mga Muslim o mga Kristiyano. So, ika-third nga rationally mga igsunan, if the Bible is corrupted, that means we do not obey Allah and the messenger. Our messenger's duty is to proclaim the message in the clearest manner. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 92. So, muna ang ngayon itong himduman. Nakoy Quran sa dihang akong gibasa na siya, kung imo nang i-reject ang Quran, sample i-reject na to ang Biblia, daw i-reject na po na to si Isa Al-Masih nga mao ang mensahero. So nagiilan na to sa mga kita nga kamo nga mga Muslim o Muslim brothers and sisters o Kristiyano nga nagtuo nga Biblia, gi-reject na ninyo, buot pasabot nga daw gi-reject na usab ninyo si Isa Al-Masih as a messenger mga igsunan. So muna angay natong himduman. There are works of Isa Al-Masih dinhi nga dili nato angayan nga pagasaman, nga isalikway mga igsunan. So hinumduman usab nato kay doon na mga argumento nag-ingon the original message of the first of the Bible has been corrupted by centuries of copying, translating, passing down into information. The result is mismatch naman of contradictions and error, the consequence of which is that the original gospel message is lost. In contrast mga isunan, the manuscripts of the Quran are uniform and unaltered daw. Their textual accuracy and word meanings are clear, and as a result, whereas God's message is the Bible is unreliable, we can trust that God's message has been faithfully transmitted in the Quran. So kining argumento mga isunan nga sumala daw nila nga sa pag-translate, sa pag-copy centuries by centuries ago, passing down through informations, nadaot na daw, nakurap na daw. I don't know kung unsa giingon sa Quran nga giun sa pagkurap. Siguro doon ay tao nga nagkurap, pero sa pangapulong sa Ginoo ni Allah nga naa dinha, siguro di gina makurap. Kay lisod pod, pulong na gud na sa Ginoo ikurap nimo na by copying. Siguro sa mga nagkapi mo na nga mangita ta og Quran makisunan nga lahi-lahi ang mao nga karani ang version. Kani akong version mga igsunan, mangita tag version nga doon sa original ba. Kani ako Abdullah Yusuf Ali ni siya. Okay, bag-o ni siya Abdullah Yusuf Ali. So, kung magbaton mo Quran, magpili po mong version nga tarong pod. Okay. O Biblia, magpili po mong version nga dili pod ginama-gama. Okay. Kinahanglan magpili ta, kinahanglan sa Biblia magpili ta, canonize gayon. Miagi gyud na siyang scrutiny sa mao nga kanang kuan, mga sinulat. So, ugunya kung mo-translate man sila sa another version, o maghimo sila ka another version, kinan mo agi sila og codex. But pasabot ng codex kaysa Quran naman po'y codex. Ang original nga gi-write jud and gi-copy katong miagi o gunya paghuman gi-translate na pod o gihinaghimo na po sa version kana niyang ilang gigamit o ilang gibasihan katong codex nga atong original gayud nga maong gisulat mga igsunan. So dili pwede nato nga mahimo nga i-reject ang Biblia o i-reject nato ang Quran. Okay, next nga argumento.
There are three objections here, mga isunan. The first is that the Bible has been corrupted daw. And the original divine message na lost na gyud daw, mga isunan. So, and then ikaduha, the second is the Quran has not been subject to corruption. Okay. But the Bible has and therefore, ika-third, mga isunan, God's message has been faithfully preserved only in the Quran. Here we will examine the first of this objection, mga isunan. Ingon daw nila nga tungod sa copy, sa pagkuan, sa pag-translate sa maong Biblia, naghimo laing mga version, ang nahimo, mga isunan, mao ni nga ang original daw nga divine nga mensahe, mga isunan, nawala, na-transfer dito, na-preserve dito sa Quran. Ambot kung paunsaon na, mga isunan, o ginana bagyon. Or else doon na siguro yung mga premise nga ang kuan, ang kamaturan nga naa diya sa Quran, mapod siguro pod ang kamaturan nga naa sa Biblia. Siguro mas maayo na nga premise. Pero kung premise nimo nga ang original nga mensahe diya sa Biblia nawala, unya napunta dito sa Quran, murag layo ra gid kayo. Okay ha? Muna ato amay nato nga hunaon. Kay sumala pa din hiya. Okay, pruye ba, mga igsunan? The scriptures confirm ang Al-Maidah Surah chapter 5 verse 46 to 47, mag-iso na ingon. In their footsteps, we sent Jesus, the son of Mary, confirming the law that had come before him. Okay. Sa wala pa si kuan, mga isunan, si Muhammad, kay si Muhammad 500 plus AD matuning gawas, pero si Kristo nauna siya paggawas o nauna siya pagkatawo, nauna siya nga mensahero. Nag-ingon riya, we sent him the gospel. Gihatagan si Kristo og gospel. What is the gospel? Katong kuan, mga pabalita gikan sa Ginoo nga saman nga kanani ang mo kuan siya, magpakatawo siya. Unya pagkahuman muhatag siya og kanani ang mensahe sa mga tao, katong mga gibugatan sa ilang mga lulan, sa ilang mga sakit, iyang giayo. So that's the gospel. Sunod rin, mga isunan, therein was guidance and light. Diha kaniya na ay giya ug na ay light. Nakaron mo man nagingon sa Biblia. Wala una nimo. Dili pud pwede. Ngano man kay ang sura Al-Baqarah, ang sura Al-Maidah nagingon ni ana. Alisod pod nga ang Quran nagingon nga dili si Kristo kuan siya, kanang ang mensahero siya. So naghatag siya og gospel. Sumala sa kuan, sumala sa Biblia. Adili man pud na nimo mo ingon nga ang Biblia corrupt. Kano man nagingon man pud ang Quran. B. You try to connect the missing link. The link that Jesus, the scripture that nga si Jesus nag-confirm ang Quran nga si Kristo mensahero gihatagan usab og gospel. Kung gihatagan si Muhammad og gospel, gihatagan usab si kinsa man, si Kristo og gospel. Hinumduman gyud nato nauna ba si Jesus kaysa kay Muhammad. Karon padayon ta. And confirmation of the law that had come before him, a guidance and an admonition to those who fear Allah. Okay? Let the people of the gospel judge by what Allah hath revealed therein. If any do fail to judge by the light of, mabuto sabot kanang by the light of na siya, what Allah had revealed, they are, but pasabot, open and close parenthesis, no better than those who reveal. Okay? Kung dili gyud ta motuo, okay, kay Allah nga nagbir sa light o nabir po sa gospel, guidance og light, mga isunan, na problema ta ni anak mga isunan. Ingon din if any do fail to judge by what Allah hath revealed to Isa Al-Masih, they are those who rebel. Katong mga nag-rebel di. Mao na rebel, I mean. So karon hinumduman gayon nato, mga isunan. Kinahanglan gyud sa Quran nga mao ni na ay mga tao nga nagguba sa mensahe na kanani ang nag-usab katudon ng rebelde. Gisulat nanto sa Quran, kaya ron ipakita sa history sa unang karaan nga panahon nga dunay mga tao nagguba usab sa mga mensahe. Pero dilibot pasabot nga ang gitala nga mensahe sa Quran na nasiyop na nadaot na. Nga naman, kaya Quran is full of truth. Naghimo po siya og kamatuoran. Ay naapod siya kamatuoran nga nalista. Mo gitawag makison history. So history, ang Biblia na po history magkaigsunan. Ang balaod na din gikan sa Genesis, Leviticus, Números, Deuteronomio. Pagtuon sa mga sinlat. Para yung corruption of the Bible. Mao ba ni? Ingon diri ang kini mao magsunan ngano mang dunay nag-ingon man ang Quran nga
bahin aning mga antay nga mga Christian ug antay nga mga Muslim sa mao nga kining Biblia. Tungod kay naam po sa Muslim mga kaigsunan, naman po'y Muslim na po'y antay nga mga Christian ug antay pod nga mga saman nga mga Muslim sa ila pod nga mga pagtulunan. So muna hinunaon na to mga igsunan. So gitawag na sila mga kaigsunan, the basis of Muslim anti-Christian polemics against the Bible is the idea that Jewish and Christian communities receive the true Islamic scripture, but the true message was surprised and the text itself was physically changed or altered mga igsunan. Example, kaning gitawag og Muslim hadith. Kaning Muslim hadith mga igsunan, but pasabot aning hadith, canonized tradition about the words and deeds of Muhammad states the following. Okay, nasa gingon. Sinuwat ni si Sahih Muslim mga igsunan nagingon. A community of Muslim, how is it that you seek wisdom from the people of the book? Your book brought down upon his prophet. Blessings and peace of God upon him is the latest report about God. You read a book that has not been distorted, but the people of the book, as God related to you, exchange that which God wrote, changing the book, which their hands. Muna, the people of the book mga isunan refers to the Jews and the Gentiles. Okay. Pero diya sa Christian mga isunan, diya sa Christians mga isunan, na po dihay gitutukan sa Quran kung sikin sa gyud ang people of the book na nagtamod sa mao nga scripture mga isunan. Okay. Kaya kung mag-isunan ta Christian, lapad na siya eh. So specifically, atong hisgutan na sa sunod nga panahon. We give you a identification of kinsa man siya ang tinuod nga Christian nga nagtamod nining mao nga giswat sa Quran o giswat pud sa Biblia. Para ita makaisunan. Ingon ni Professor Gabriel magaisunan and Reynold sa iyang artikulo makaisunan on the Quranic accusation of scriptural falsification and Christian anti-Jewish polemic. Explain that when one looks at the Quran, what emerges is that it is mostly concerned with the misuse of scripture. There are the Quranic verses pertinent to the topic. So muna na ito magkaisunan nga naiuban manggod nag-misuse ni ini magkaisunan sa paggamit. Muna mingon sila nga kanani ang corrupted ni kay na misuse man paggamit mga igsunan. Pero prueba mga igsunan, lantaw na to ni. Ang sura nag-ingon, chapter 3 verse 76 mga igsunan. Ang sura chapter 3 verse 76 nag-ingon din and there is indeed a group among them who twist their tongues with the book that you may suppose it to be from the book, but it is not from the book, and they say it is from God, though it is not from God, and they knowingly speak a lie against God. So ang Quran nag-ingon usab nga dunay mga grupo usab nagtuis, pinaagi silang mga dila makisuna aning maong libro ugunya, but it is not from the book. Apan dili na siya sa mao nga libro. Sa ato pa dunay mga grupo usab nga nagtuis ni ana nga dili sa mga libro. Wala sila gibasihan nga mga libro. And they knowingly speak a lie against God. Bot pasabot nga naghimo din sila og kabakakan against kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mao nay angay natong hinumduman. So I hope nga dunay mga Muslim nga close-minded na gyud. Ayo gini you close inyong mind. Hinumduman ginato. How can the truth penetrate in our hearts nga murag na selfish naman ta nga pagka kuan ani, murag naghunahon naman ta nga kita ray tinuod. Naghunahon na ta nga ang truth sa Quran kita ray nagbaton ni ani. Mao lagi na ako'y nakita nga nagbaton pero lagi ang binuhatan usab nain pod. Ugunya kanani ang scripture pod mao pod ni siya dunay man nag-claim nga tinuod na siya pero ang mga binuhatan di pod mao. Pareho lang mga isunan kay naman we are human, makasayo pod ta ug makahimo pod tama. Mao na nga ayo yung gunaunaan nga mag-claim ta mga Christians. I hope nga naminaw gyud mo nga kining Biblia kung mag-claim ta nga tinuod nga Biblia pero atong binuhatan di pod mao,
ikaw siguro ang dili mao, pero ang Biblia permanente na siya. It cannot be changed because God is dili na siya ingon nga di mausab-usab. Okay, siya sumala sa una karon og sumalabot, wag na siya mausab. So, sama po din sa Quran. Naapoy nag-claim nga ang Quran tinuod. Mo ni, okay, tinuod lagi, pero binuhatan niya, di pod mao. So, pareho ra. So, ayo jud gunaw na ang ikaw nga Muslim, kung nabaton ka ang Quran, tinuod na gyud na ang imong gibatunan, ug niya i-claim na pud nimo nga ang gislikoy na pud nimo ang kuan, kani ang scripture dili na pud na mao. Dungagan na to makisunan. Surah chapter 4 verse 46 nag-ingon, among those who are Jews are those who distort the meaning of the word, okay, mo ni, and say, we hear and obey, and hear as one who hears not, okay, and attend to us, twisting their tongues and disparaging religion. And had they said, we hear and obey and listen and regard us, it would have been better for them and more proper. But God cursed them for their disbelief. So they believe not, save a few. Mao na, ang Quran naging upor. Doon mga tao, mga grupo, mga kaisunod nga, dili, wala nila gihatagan o pagtagad kung unsa ang nasulat. Gitwist nila ang mga pulong nga nasa sa Biblia. Kung naapod usab sa Quran mga isunan. O gunya paguman, tungod sa ilang disbelief. Tungod kay wala sila motuo. Mao na, ibutang yun sa itong unahona. Ikaw, if you are believer in Quran, unahona na ka nga, sayop na po ng Biblia, kaya nag-believe ka sa Quran, agoy, pagkatako ang sayop ka na mangisunan. O ikaw po na Christian, nagtuo ka nga ang Bible tinuod, na ikamaturan, o i-reject na po din mong Quran, adin na po na mao. Hinumduman gina ito makisunan, both these books makisunan is bearing the truth. Muna nga na itong hinumduman. The first verse clearly, kanang unang versikulo nga itong hisgutan makisunan sa Quran, deals with the misinterpretation of the text, not changing the text. The second verse does the same. So, hinumduman gyud nato makisunan nga doon na gyud nagtuis-tuis gyud niya na. So, napagoy ang another sentiment makisunan, na bersikulo that echoes this sentiment is Quran chapter 5 verse 13 to 15 makisunan. Mao na giingon. Niingon din ni, then for their breaking of their covenant, we curse them and harden their hearts. They distort the meaning of the word and have forgotten part of what thereof they were reminded. Thou wilt not cease to discover their treachery, from all save a few of them. So pardon them and forbear. Truly God loves the virtuous, and with those who say we are Christians, we made a covenant. Okay, mauna. Then they forgot part of that thereof. They were reminded. So we stirred up enmity and hatred among them till the day of resurrection. God will inform them of what they used to do. O people of the book, our messenger has come unto you, making clear to you much of what you once hid of the book, and pardoning much. There has no unto you from God a light and clear book. So, baon na magkisunan, doon na yung mga tao, mga grupo na ingon, kamong mga Kristiyano, naamoy kubinan, pero wala nyo giyon sa man, naamoy balaod, pero wala nyo gituman, nagaguba kamo, nagatudlo kamo, dili mao, mao na, niya pagkahuman, mingon dayon diri makisunan, there has come unto you from God a light and clear book. Okay, naadyoy light sa kamatuuran mga kaisunan, gihatag gani kanato. Lamang lang dunay mga tao na unsaman nagaguba ni Meksyon tungod kay wala sila magtuo. Ngani sa una sa dihang niabot si Jesucristo riya, niabot si Isa Almasi dinhi, nagpakatao. Unsa gibuhat niya? Ang gibuhat niya mao kini. Kana ni ang nagmensahe siya, pero dunay mga tao bisag mga Hudiyo, wala mo angkon siya. Hangtod karon na uban, wa gyud mo angkon nga siya usa ka Mesiyas. Okay. Salamat ta sa atong people of the East, sa atong mga brothers and sisters nga mga Muslim, sa atong karaan nga mga katawhan, niadto sila kay Kristo, sila na tao, okay, naggasa sila og gold, frankincense, o kung sa to, mira, manuman. Kaya girekognisa nila nga si Isa Almasi, usa ka, hari sa mga Hudiyo, dili kay hari na sa mga Hudiyo, kundili usa siya ka, usaman, minsahiro usab. Okay, unya giila dayon siya mga isunan sa mga katawhan. Pero nayuban, wala mo tuo nga na kanila. Mo na giri ko sa Quran. Nga nayuban po mga tao nga naghimo kurap sa Biblia, kay mo mas na mo tuo.
Ikaw good, against man good ka. Lisod po ang against, mingon nga, okay ka. Okay na imong sinulat. Against man. So, amo na isay angay niya itong hinumduman ng isunan. Like the verses above, this do not direct criticism against the Christians or Jewish politics. Hinumduman na to na. But rather against those who forget them or misinterpret them. Balik ko na ako makisunan. Doon ay mga tao, doon ay mga grupo na nag-criticize nining Jewish Christian or Jewish holy text mo ang Biblia makisunan. These writings, kini nga mga sinulat makaisunan, ilan yung gi-criticize makisunan. But, rather against those who forget them or misinterpret them. Di ay, gi-misinterpret di ay nila, katunga mga grupo. Kaya wa man sila mo to, kung unsa ang writings. Mo na makisunan. Mo na nga, ang tao mga na-disbelieve silang kagalingon, apiki na na, hindi, ayun ang tuwa na, kay puro mo na kritik. Mo na nga, I hope nga mong mga kuan, igsuon na to nga mga Muslim, hinumduman yun na to, nga, kung naatay mabasahan din sa Quran, nga murag against po sa kuan, sa scripture, ayaw pong ina nga, ang scripture, na kurap na po na. Okay. O gunya, kamo, generally, ayaw po mo po nga, ang mga Christian, ay, tibok unod, general usab nato, mingon ta nga kung sila nakakita pud og mga sayop-sayop diya sa Biblia, unya sayop pud diya sa Quran, mingon ni sila nga ang Quran corrupted na. Okay. Mo na angay natong hinumduman. Ayaw gyud na ing na makisunan. Ang akong hangyo mo ni, I would like to comment nga to suggest to you that istadihan nimo ang both mga isunan, Biblia ug Quran. Kining scripture ug Quran. So, in support of Christian scripture makaisunan is Surah chapter 5 verse 47, which states, "Let the people of the gospel judge by what God has sent down therein. Whosoever judges not by that which God has sent down, it is they who are wicked." Katong mga wicked makisunan nga judge nga kining scripture daot na ni, corrupted na ni, kining Quran otro pod. Sila mga isunan, mga wicked na nga mga tao. They are iniquitous. This verse assumes that reliability of the gospel, kining gospel mga isunan, and those Christian scripture, and expects Christian to live by it. Additionally, in Surah chapter 3 verse 55, God speaks to Jesus, kay Isa, saying, when he said, "O Jesus, I shall take thee and raise thee unto me, and purify thee of those who disbelieve, and place those who follow thee above those who disbelieve, until the day of resurrection. Then unto me is your return, and I shall judge between you concerning that wherein you used to differ." This verse, mga isunan, seems to give Christian, those who followed you, an elevated position and does not depict them as followers of a false scripture, mga isunan. In this verse, mga isunan, verses, the Quran assumes the reliability of the gospel, which is directly contrary to Muslim claims. Muna ang itong hinumduman, mga isunan, nga ang Quran nag-assume sila nga ang gospel reliable gayud may isunan nga mo na nga contradict sa mga dunay uban nga mga Muslim niingon nga ang Biblia kurap ngano man ang kurap nga niingon na ang Quran nga di man kurap. Mo na angay ninyong hinumduman mga isunan, mga igala, kamo na nagtuon sa Quran, mga isunan. Kay ako sultihan ko kamo, nagtuon ko sa Quran, nagtuon ko sa Biblia, wala na ko greject ang Quran, wala na ko greject ang Biblia. Ngano man, balik ko nako naay kamaturan ning duha. Ang Ginoo naghatag og bas-bas nini, naghatag og usaman pulong nini, naghatag og holy words nini, makisunan. There are truths behind this kini mao nga mga books, mga isunan. Ayaw gyud ina nga i-reject nimo ning duha. Okay, mao na magisunan, this is inseparable nga mga truth nga naa dinhi. Ato na hisgutan, makisunan, nganong nainani ni sa sunod, makisunan. We will talk about the lineage siguro ugma sa sunod nga kuan ng kanang episode. Magisud og lineage. Ang anong dili nato isalikway. Kay kung isalikway nato daw gisalikway usab nato ang pagtulunan sa mga Hudiyo. Okay, sa unang panahon. Balik ko nako makisunan. Nag-ingon diri Additionally, in Surah chapter 3 verse 55, God speaks to Jesus. Usay gingon niya, ingon din niya, God speaks to Jesus saying, when he said, "And purify thee of those who disbelieve,
and place those who followed thee above those who disbelieve until the day of resurrection. Then unto me is your return, and I shall judge between you concerning that therein you used to differ. So this verse magsunan seems to give Christian unsa man gani, ha? Those who follow thee an elevated position and does not depict them as followers of a false scripture. Mao na makisunan. Balik na ko na siya tungod kay akong ihatag sa inyong hunahuna kisunan nga ang Quran nag-assume kisunan the reality of the gospel. Okay, mao na siya nga gibit-bit ni Hesus mga igsunan. I hope and pray nga kamo nakasabot nining atong pag-iisutan karon mga igsunan. Hinumduman gayud nato nga the work of Jesus Isa Almasi to bring the gospel and message sumala po sa Quran mga igsunan. The messenger's duty is but to proclaim the message, but Allah knoweth all that ye revealed and ye conceal mga igsunan. Ha? Muna giingon sa surah chapter 5, Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 99 mga igsunan. So, yung hangangay na itong hinumduman mga igsunan. That si Muhammad, usa ka mensahero, si Jesus, usa po ka mensahero, ayaw kong ina nga ato ning isalikway ang ikaduha nila ni ini. Ano man, they are bearing the truth and the messengers of God mga igsunan. Sangan sa Alam Adventist Layman Apologetic Ministry, akong ipahibalo kanyo magsunong basig na libong ni Alam, kani Alam mga isunan, usa ka programa, usa ka kanani ang usa ka channel sa maong YouTube nga naghatag kanyo og lamdag sa usaman sa kanani ang kamaturan diya sa Quran ug sa Biblia. They are truth defender mga isunan. Mao na gitawag magsunan Alam Adventist Layman Apologetic Ministry. Kaning Adventist mga isunan, Adventist, mao ni siya mga tao nga nagulat sa ikaduhang pagpadayag ni Kristo. Apil ang mga Muslim o apil ang mga Christian magisunan kung kamo nagtuo nga si Kristo, si Isa Almasi, inyong ipaabot, inyo maghukom sa sayuta, sa diyan kung moabot na siya. So, you are consider yourself that you are what? Adventist mga isunan. So, ang L stands for layman. Layman, kitang tanan ng mga nag-mensahe, layman, naghatag og mensahe. And then, kaning apologetic defender of truth mga igsunan. If you defend the truth in Quran and the Bible, you are considered as what? Apologetics man. And then humani ana kanang mga igsunan ministry. Okay, ministry pagmensahe ning ato mga igsunan. So sangan sa Alam mga igsunan, Adventist Layman Apologetic Ministry, atong programang pagtuon sa mga sunat, ako magayon kaninyo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Magkita na sa sunod nga mga episode mga igsunan. So, sa dili pa ta magpadayon, mag-ampok kita. Salamat Ginoo, nga ikaw nagahatag kanamo og lamdag sa maong Biblia nga dili dayni siya corrupted o nagpamatuod ang Quran ini nga dili gayud corrupted ang Biblia. Naay mensahe ihatag kay Isa Almasi, ipadala siya nga naghatag og gospel o naghatag og pahayag o naghatag og dakong kamatuoran diha sa mga katawhan. Kami nang hinaot Ginoo nga ikaw magapakiuban kanamo hangtod matapos kining mao mga sigluha. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mag-ampo kini mo hangyo pasayloa kini mo sala sa ngalan ni Jesus. Amen. The Allah's Truth, Alam Adventist Layman Apologetic Ministry.